Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Napag-usapan nga po natin nung nakaraang Sabado ang ginawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi natin na dahil nga sa lugar na kung saan doon siya isinilang ay punong-puno at talamak ng mga pagtatambal, shirk, okay, sa nag-iisang tagilang tagapaglikha, ay mas pinili niya na lumayo sa lugar na yon, at yun nga ay pumunta nga po siya sa may bundok na tinatawag na Jabal Nur, yung bundok ng liwanag, at naroroon nga po ang kuweba na kung saan ang tawag doon sa kuweba na yon ay Cave of Hira, na kung saan doon po siya nanatili, okay, nagmuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa doon na nga, yun na nga po yung isa sa mga palatandaan na hirangin siyang maging huling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipagpatuloy po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang paksa na pag-uusapan po natin sa mga oras na ito ay ang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ano po ang kanyang katangian? At inshallah po ay isusunod natin ang kanyang kaanyuan. Okay, ang kanyang katangian at ang kanyang kaanyuan. So, bilang ang ating mga scholar sa Islam ay talagang mas pinili nila na mas nag-decide sila na hindi ipapakita, okay, ang kung ano ang itsura, okay, di kayong larawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung kaya ang mga Muslim ay walang dibuho. Yung ano ba yung dibuho? Yung imahe. Okay? Kaya sa Islam ay walang imahe, okay, o mga larawan para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, maging sa mga naunang propeta at sugo, okay, ay wala tayong matatagpuan o wala tayong makikita na naging litrato nila o larawan nila o naging rebulto nila ng kanilang mga itsura. Bakit po? Kasi po ay hindi po kasi ito katulad ng tinatawag na mga nagtatag ng mga malalaking tradisyon ng pananampalataya na nauna sa kanyang panahon. So, kagaya na lamang ni Propeta Jesus alayhi salam, ni Prophet Isa alayhi salam. So, nang dahil sa pagkadeboto ng mga Kristiyano daw ay inukit ang kanyang itsura. Okay, meron siyang naging larawan. Okay? Pero ang totoo ay hindi naman talaga 'yon ang saktong itsura ni Jesus. Okay, mismo nga yung nag-ukit ay hindi nga niya nakita si Jesus. Hindi nga niya naabutan si Jesus, di ba? So paano nila ukitin ang itsura ng isang tao na hindi nila nakikita? Gaano sila kasigurado na ito nga ang kanyang totoong itsura? Na kung kaya maging ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala po siyang dibuho, wala po siyang rebulto o imahe, at wala rin siyang larawan. Okay? So may mga mapapanood tayong mga videos sa social media, yung The Message, yung Ar-Risala, ngunit hindi po nila pinapakita ang itsura, okay, o yung imahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman ay hindi katulad nga ng mga nagtatag ng mga malalaking tradisyon ng pananampalataya na nauna sa kanyang panahon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit na nakilala sa kasaysayan, tulad na kung paano siya maingat na inilarawan ng kanyang mga kasamahan at miyembro ng angkan, at naitala sa maraming mga kasaysayan mula sa talambuhay ng kanyang pinagmulang angkan. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit po wala po tayong rebulto
Okay, kasi hindi po maari dahil baka po kapag naiukit ang itsura ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang rebulto, ay maaring baka sambahin din siya ng mga sabihin nating mga kulang sa kaalaman na kagaya ng ginagawa ng mga ilan sa mga tao na kung saan inuukit nila ang kanilang tagapaglikha at ito'y kanilang sasambahin. So para po makaiwas sa ganong gawain ay kaya po walang itsura o walang rebulto ng mga propeta at sugo na ito. So ano nga ba ang kaanyuan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So ano po ang kanyang katangian? So ang katangian po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay isang Arabo, okay, na nagmula sa isang marangal na pamilya. Okay, nagmula sa isang marangal na pamilya. Okay, maputing mamula-mula ang kanyang kutis. Okay? Parang si Brother Najar yun ah. Hindi, malayo ako, Ustads. Maputi at medyo malayo tayo. Mamula-mula ang kanyang kutis. Mashallah. May ganun kutis lang, pala. mashallah. Okay. Okay. At siya ay bahagyang mas mataas kaysa karaniwang taas. Okay, at mainam ang pangangatawan at malapad ang mga balikat. Oh, parang ano nga bro ah? Parang talagang tangkad pala yun, Ustads, no? Oo, hindi pangkaraniwan ang kanyang tangkad at saka malapad ang kanyang mga malapad ang kanyang mga balikat. Ang kanyang tiyan, okay, kailanman ay hindi umusli ng higit sa kanyang dibdib. Paano 'yon? Abs. Ha? Okay? Paano bro? Yung kanyang ang kanyang tiyan ay hindi man lang umusli sa kanyang dibdib. Okay? So ibig sabihin kasi talagang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ay kumain talaga ay talagang hati-hati. Okay, hati-hati para sa pagkain, para sa tubig at para sa hangin. At saka yung kanyang pamamaraan kung paano siya umupo sa pagkain ay yung bang inupuan niya ang kanyang kaliwang paa. Okay, ang kanyang kaliwang paa at nakaangat ang kanyang kaliwang paa, yung kanyang tuhod kapag umupo siya. So ang purpose kasi noon para mapigilan ang tiyan. Okay, yung sa pagkabusog So kaya yung kanyang pagkain ay talagang may tatlong bahagi. Bahagi para sa kanyang pagkain, bahagi para sa tubig at yung bahagi ay panatitira ay para sa hangin. Ayan po. So kung kaya ang kanyang tiyan ay kailanman hindi umusli ng higit sa kanyang dibdib. Okay, so ibig sabihin hindi talaga lumaki ang kanyang tiyan. Okay, ang kanyang tiyan. Ha? Nagje-gym. Ay, hindi natin alam kung hindi natin nakikita. Okay. Brother Najar, hindi ba umusli ang iyong tiyan sa iyong dibdib? Hindi naman, Ustads. Ay, hindi naman, kasi mashallah. Kasi naman ako, nag-workout naman din ako kaya kaya pala nag-workout kaya pala. Okay. Mashallah, may pumasok si Brother Abdurrahman. Abdurrahman, nasaan ka? Bakit ka nagtatago? Saan si Abdurrahman? Abdurrahman. Wala. Iniwan na nakabukas yung camera. O baka nakikinig lang. Nakikinig lang. Okay. At kabilang pa doon sa kanyang kaanyuan ay mabilis at matatag ang kanyang paglakad. Okay, mabilis at matatag ang kanyang paglakad. Mashallah. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inilarawan
ng kanyang mga kasamahan na isang gwapo, mashallah, na isang gwapo at malapad at bahagyang matambok na noo. Mashallah. No. Tangos ang ilong na pag gano'n, Ustaz. Mashallah. So, okay, inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan na isang gwapo. Okay? Isang gwapo at malapad at bahagyang matambok ang kanyang noo. At isa pa, matangos ang ilong. Ayan. No. Yun lang. Kung gano'n lang yung ilong ko. Ako matangos ang ilong ko pag naka-side view lang yun. Ayan. Pero pag naka-front view na, alhamdulillah. Okay. Abdurrahman. Okay. May kahabaan ang kanyang mga pilik mata. Okay, saan ba yung pilik mata? Yung ito, di ba? Di ba ito yung pilik mata? Ano ba yung pilik mata? Yung ito, di ba? Okay, may kahabaan ang kanyang pilik mata. Malaki ang itim ng mata. Yung eyeball niya ay maitim. Okay, maitim. At pantay-pantay na mga ngipin at kaaya-ayang ngumiti. Ang ganyan, ha? Talagang pantay-pantay ang mga ngipin at kaaya-ayang ngumiti. Okay? Ngumiti naman tayo, di ba? Sabi nila ay smile is charity. Okay? At tabassum ala wajhi akhik sadaqah. Yung ang paggiti mo sa iyong kapatid ay sadaqah, di ba? Mashallah, talagang napakaganda pala ng kaanyuan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashallah. Okay, hindi man lang umusli ang kanyang tiyan sa kanyang dibdib. Kailanman ay ang kanyang pagkain ay sakto lang, mayroong parte o bahagi para sa kanyang pagkain, sa kanyang inumin, at ang natitira ay sa hangin. At ang kanyang mga kasamahan, yung mga sahaba, ay inilarawan siya na isang gwapo, malapad at bahagyang matambok ang noo, matangos ang ilong, may kahabaan ng kanyang mga pilik mata, malaki ang kanyang itim ng mata at pantay-pantay na mga ngipin at kaaya-ayang ngumiti. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu sa kanyang sa kanyang pakikitungo pa lang, okay, sa mga hindi Muslim sa kanyang kapanahunan ay talagang nagmumuslim sila, okay, sa kanyang sa kanyang katangian pa lang at sa kanyang kaanyuan pa lang, subhanallah. May bahagyang kulot ang kanyang buhok at makapal ang kanyang balbas. Okay. Okay, medyo kulot ang kanyang buhok at makapal ang kanyang balbas. Binanggit din ng kaniyang mga kasamahan na siya ay may maamong mukha na kasing ningning ng buwan kapag ito ay bilog. Subhanallah. No. So gaano mo ma-imagine kung matutunghayan mo ang buwan sa gabi, yung talagang full moon. Ayan, sobrang yung bilog na liwanag. buwan, sobrang liwanag. So ganun daw ang kanyang tatawag na ang makikita mo sa kanyang mukha, yung ningning. Okay, yung talagang nag-spark ang liwanag sa kanyang mukha na kagaya ng buwan, yung full moon. Okay, sa gabi. Talo pa si si Propeta Yusuf pag gano'n, Ustaz. Okay? So, ang alam ko, isa sa mga nagbibigay ng liwanag sa ating mga mukha ay ang pagsasagawa ng wudu. Okay? Kaya nga, sino man ang nagsasagawa ng wudu ay nagkakaroon siya ng ilaw sa kanyang mukha. Nakagaya din ng nasabi ko noon sa usaping fiqh. Okay, sa wudu, na kapag tayo ay nagsasagawa ng wudu, okay, yung 5 times a day na wudu sa obligadong sala, ay nagbibigay na ito ng nur, ng liwanag sa ating mga mukha. Okay? So kung kaya ay kahit anong sitwasyon natin, kahit anong kalagayan natin, ay huwag nating iwan ang sala, dahil dito sa sala ay nagsasagawa tayo ng wudu, at sa pamamagitan nito ay tayo po ay nagkakaroon ang wudu na ito ay nagsisilbing ilaw sa ating mga mukha. Okay. Brother Abdurrahman. Ayan. Okay. Hindi kita narinig.
O ganyan lang, ikaw na lang yung ipakita mo sa sa screen. Okay. Wag na si sister, ikaw na lang po. Okay, pagpatuloy natin. Isa din sa mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya tumatawa ng napakalakas. Okay, yung talagang halakhak na ano ba yun, yung talagang maiihi ka na sa sa kakatawa. Okay. So hindi siya humahalakhak ng napakalakas. Okay, hindi siya tumatawa ng napakalakas. Ang karaniwan sa kanyang tawa ay halos ngiti lamang na naglalantad sa kanyang mga ngipin na parang butil ng niebe. Ganyan lang. Smile lang yung hindi naman talagang halakhak na napakalakas. Subhanallah. At ang kanyang pagiging masayahin ay hayag na personalidad ay nararamdaman ng lahat ng mga tao. Dito sa gilid, dito mo kasi baka na Okay. So, yun po ang ilan sa mga katangian, okay, at kaanyuan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binanggit natin. So, i-review po natin yung isa sa mga katangian ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala po siyang rebulto, okay, wala po siyang larawan na nakagaya ng nangyari kay Prophet Isa alayhi salam, na kung saan meron siyang inukit ang kanyang itsura o ipininta ang kanyang itsura. So sa lahat ng mga propeta at sugo ay dapat talaga walang rebulto o di kaya hindi pwedeng ukitin ang kanilang mga itsura upang makaiwas sa tinatawag na pagsamba o pagtambal sa pagsamba liban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, ang nabanggit na rin natin ang ilan sa kanyang mga katangian o kanyang mga kaanyuan, okay, ang kanyang pangangatawan, okay, ang itsura ng kanyang mga ilan sa bahagi ng kanyang katawan at ang kanyang pagngiti, okay, ang kanyang mukha. So mashallah, sana po ay kahit pa paano, okay? Ito nga po yung sinasabi nila na kung marami tayong mga iniidolo, okay, iniidolo ng mga sabihin nating mga artista, okay, kung ano ang kanilang mga ginagawa ay minsan ginagaya natin ang kanilang pananamit, ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga sinasabi, okay, ang kanilang mga buhok, okay, mga kasuotan ay minsan ginagaya natin. Okay? So, imbis na gawin natin 'yon ay mas maganda na tunghayan natin kung ano ang ilan sa mga kaanyuan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya na nga po doon na kapag siya po ay tumawa, ay hindi po siya talagang tumatawa ng malakas. Okay, bagkus bahagyang lumalabas lamang ang kanyang ngipin. Okay, naglalantad lamang ang kanyang ngipin na parang butil ng niebe. Okay, at kapag siya ay kumain, okay, hinahati sa tatlong bahagi. Isang bahagi para sa kanyang pagkain, isang bahagi para sa kanyang inumin, at yung natitirang bahagi ay para sa hangin. So yun po ang ilan sa mga katangian at kaanyuan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at inshallah po ay idadagdag natin ang kanyang kalikasan. Okay? Ang mga susunod ay inshallah po sa next episode na lang natin. Ang kanyang kalikasan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay likas sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagiging masayahin. Kaya ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay likas sa kanya ang pagiging masayahin. Ngunit hindi siya talagang tumatawa ng halakhak na malakas. Okay, nagiging masayahin siya at madaling makasundo. Okay, madaling makasundo at katamtamang pag-uugali. Hindi siya nagsasalita ng anumang pagkalaban sa iba o pagpapahiya o at pambabastos sa kanila,
ni siya ay nagpupuri ng labis sa iba. So subhanallah, talagang kung gaano ka mapagkumbaba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit na siya ay propeta ng Allah, kahit siya ay sugo ng Allah, ngunit ang kaniyang ugali ay mashallah talagang mahirap pantayan. Mahirap pantayan, okay? Biruin mo, hindi siya nagsasalita ng anumang pagkalaban sa iba o hindi niya pinapahiya ang iba, hindi niya binabastos ang iba, bagkus siya ay nagpupuri ng labis sa iba. At kung paano siya mangusap sa iba, lalong-lalo sa kanyang mga naging kasamahan sa kanyang kapanahunan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita kung hindi naman kinakailangan. Okay, so paano 'yon? So ibig sabihin, kapag mga salita na walang kwenta, okay, na mga walang maidulot na kabutihan, okay, ay minabuti niyang hindi siya nagsasalita. Okay, hindi siya nagsasalita kung hindi naman kinakailangan, at anuman ang kaniyang sinasabi ay laging diretso sa punto at walang anumang pagdaragdag. So ibig sabihin, talagang direct to the point. Okay, kapag siya po ay nagsasalita, okay, siya ay nagsasalita lamang maliban kung ito'y kinakailangan. Okay, hindi siya nagsasalita ng marami kung hindi naman kinakailangan. At ang anumang kanyang sinasabi ay laging diretso sa punto at walang anumang pagdaragdag. Okay, kung ano yung kanyang sinabi, yun na yun. Hindi walang dagdag at walang bawas. Ang kanyang mga sinasabi ay maikli, subalit tiyak na mayroong ganap na kahulugan sa maikling mga pananalita. Okay, maikli lamang kanyang pananalita, ngunit ito ay makahulugan, malaman, okay, may laman, ika nga. Malaman. Ano yun? Ano ba yun, bro? Napakagaling niyang magsalita. Okay, napakagaling niyang magsalita at walang pagmamalabis, walang pagmamayabang sa mga ito, at walang anumang abnormal na pagpapaikli. Okay, so subhanallah, talagang sa kanyang pagsasalita ay hindi siya nagmamalabis, hindi siya nagmamayabang, hindi siya nagmamataas, at walang abnormal na pagpapaikli. Kapag nililinaw niya ang isang punto, inuulit niya ito ng 3 beses na may pagkumpas. Okay, with action talaga. Okay, kapag may mga issue na nililinaw niya, ay inuulit niya ito ng 3 times nang may pagkumpas. At wala siyang sinasabi maliban siya ay umaasa ng gantimpala mula sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. Okay, so alhamdulillah, nakuha na rin natin ang kanyang kalikasan. Okay, masayahin siya at madali siyang makasundo at hindi siya kumakalaban, hindi siya nagsasalita ng laban sa kanyang mga kapwa, hindi siya nagpapahiya, hindi niya pinapahiya o binabastos ang kanyang mga kapwa, bagkus siya ang nagpupuri ng labis sa iba. At ganoon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naman nagsasalita kung hindi naman kinakailangan. Okay? At ang kanyang salita ay diretso sa punto at walang katawag na pagdaragdag, walang anumang pagdaragdag, at ang kanyang salita ay maikli lamang, ngunit ay ang kanyang pananalita ay talagang makahulugan at may laman ang kanyang mga sinasabi. Napakagaling niyang magsalita at wala siyang pagmamalabis sa kanyang pananalita, walang pagmamayabang, walang pagmamataas, at walang anumang abnormal na pagpapaikli sa kanyang mga salita. At kapag siya ay naglilinaw ng mga punto, okay, kagaya ng mga issue, inuulit niya ito ng 3 beses nang may kasamang pagkumpas with action. At wala siyang sinasabi maliban na siya ay umasa sa gantimpala na ibibigay ng tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu
wa ta'ala. So hanggang dito na lamang muna mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang maging talakayan natin patungkol sa talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah po ay hilingin pa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan pa tayo ng sapat na oras, panahon para po may pagpatuloy natin ang talakayang ito upang lubusan nating makilala ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood, Brother Najjar at Brother Abdurrahman, sa pagsali sa ating Zoom. At of course, ang ating kapatid si Brother Said na kasama po natin dito. Ayan, ano po siya, hidden po siya ngayon, hindi po siya nakikita. Nalin. Okay. Tapos na yung ating ano. Okay, so maraming salamat sa inyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa inyong pagsubaybay po sa amin kahit maiksi lamang, ay sana nakakuha tayo ng katitig na kaalaman. Okay? Nawa ay gantimpalaan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. Jazakumullahu khairan. Wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.